naman, there's apathy. And one thing na siguro you could help other, sabihin natin OFWs for that matter, is yung tinatawag natin magkaroon ng empathy. Empathy is the ability to understand kung ano yung sitwasyon. Hindi yung basta parang tango ka lang ng tango kung ano yung nangyayari sa kanya. It's more of yung para sabihin mo na, sa kanya na talagang you are sincere na gusto mong matulungan itong taong ito. You are sincere in trying to talk to this person and then make a follow through. Kasi kung minsan tayo, pag makausap natin, nakakalimutan natin sa sobrang dami natin nakakausap na mag-follow up sa taong ito. And remember, may mga pagkakataon po na halimbawa maayos na siya, during the time na kung kailan maayos siya, mas bumabalik yung possibility na pag nag-flashback yung dati, bawa 2 months na siyang nakaayos na, okay na siya, may bagong trabaho, ganito. Pag nagkaroon ng flashbacks, baka mas lalong magkaroon ng depression. At yun yung mas crucial point wherein you're supposed to tell this person na talagang palagi mong kakamustahin, kakausapin, kung okay na siya, kung nakakayanan ba niya yung mga changes na doon sa bagong trabaho, or yung doon sa sitwasyon niya. Sometimes, you have to make it a point na talagang i-emphasize mo dito sa taong ito na kailangan palaging may rest period. Kasi may mga pagkakataon sa sabihin, sobrang pagod na pagod, pero they do not rest. A simple pamamaraan ng na sabihin natin nakapahinga is yung kahit 30 minutes of super nap. Ngayon, pag sa mga kababaihan siguraduhin nyo na ang nap pag sa hapon is 30 minutos lang. Because more or less, most women hindi inaatake ng katulad sa mga kalalakihan sa gabi. Mas inaatake ng mild stroke or kung anumang mga hindi magaganda during the time ng hapon. Kaya mas maigi, kung may mga pagkakataon, mas maigi na makipagdaldalan na lang or makipag-usap during hapon. Rather than sabihin nyo na talagang itutulog. Yung talagang pag nakita nyo may kasamahan kayo doon na super matulog ng 30 minutes, make it a point, gisingin ka agad sila. Hindi yung basta hahayaan mong patulogin mo na, ay naku, pagod na pagod doon, hayaan mo muna matulog ng 1 hour. Hindi. Isa yun eh. Lalo pa ngayon na dahil stay in from there, basta nakapahinga lang. Next, when you talk of eating, ang daming mga pagkain na talagang nakakatulong to alleviate symptoms of stress and depression. 1, anything na talagang rich in omega fatty acids. So, ano yun? Ewan ko lang kung dyan talagang uso na kakain kayo na yun sa mga ulo ng isda. Mas yung ulo kasi ng isda, mas yun yung rich in omega fatty acids na talaga nakaka-alleviate ng symptoms ng depression. Next, yung pagkain ng nuts. So, Nuts. mani, lahat ng klase ng nuts, yan, Ay, Dok, nakakatulong yan. excuse, yung bang nuts sabi nila di ba ano yan sa arthritis? Hindi naman po sinasabi na talagang todo kain ng nuts. Oo, May amount lang. may amount lang. Alam niyo po, sa keto diet, bilang po yung number of nuts na kinakain. 10. Ay, save, Doc, save. Ilan daw piraso? 25. 10. Yung almond. From now on, lang. 25 times 2. Okay. Tapos ngayon, kung tsokolate, hindi yung sobrang, Dark. yung milk chocolate, Dark. chocolate, Yes, pwedeng dark. 60 allergy to ako niyan. 70%. Okay. Ngayon, ayan, maganda yung sinasabi niya, Ayun naman sa nag-exercise. I don't like Pero, kinakailangan, kasi ang dami sa atin, ang Super kilikili magpaputi. Yung Kakao. nagpapagluta, gano'n. Yung kaya window ayaw na ang magkaroon kausap ng ni Ma'am sun Camille. exposure. I need But remember, kinakailangan, kung ba Lili. uminom kayo ng Yes, calcium, okay lang yan. hindi pwede na hindi ko na hindi mag-a-up yung calcium sa katawan kung walang D3. And D3, nakukuha yan naturally sa exposure sa sun. So, kinakailangan at least yung kung mag-exercise kayo sa umaga, 10 to 15 minutes
nasikatan man lang kayo ng araw. Hindi naman yung ibig sabihin, iitim kayo kaagad doon. Okay? So talaga importante na may sun exposure. Kaya nga ang mga baby nilalabas na para magkaroon ng sun exposure to strengthen them. And tayo naman is para mag-trigger or ma-stimulate yung ating mga oxytocin at saka endorphins. Ano yun? Kaya nga tayo, ang bilis-bilis nating maligawan or mabilis tayo napapasagot because kagaya ng mga tsokolate, doon nakikita pag nakain yung tsokolate at kaharap din yung niligaw sa inyo, baka mapasagot kayo kaagad dahil ang tsokolate nakaka-stimulate ng endorphins. Oh, Eh, yeah. ang Feelings. endorphins, Huwag na kayo tumanggap ng chocolate. Feelings ba? Madali naman Yun ah. Huwag tatanggap. Kakainin mo na yung tsokolate. Parang yan yung talagang natural na gayuban. Okay? Bago yun, Dok, ah. Bagong kaalaman. Connect na connect sila. Relate. Kaya nga po talaga yung bakit pag nanliligaw yan yung mga binibigay. Kasi Dali mo talaga it kasagot. stimulates our endorphins, yung mga love hormones. Kaya tingnan nyo pag Valentine, di ba, puro tsokolate, roses. Now we Yung know. yun kasi nakaka-trigger ng mga oxytocins natin. Eh, pag ang oxytocins na-trigger, kumisan kahit hindi mo gusto yung tao, parang, ay, na-inlove na ako sa tao ito. Kasi puro chocolate. Parang ganun. So, kinakailangan, medyo hinay-hinay lang pagdating sa ganyang pagkakataon. Okay. So, ano ang pwedeng makatulong para sabihin natin in terms of sa pagkain? Definitely, anything na yung mga vegetables natin, green and leafy, talagang kailangan importante yan dahil kasi it really alleviates symptoms of anxiety and depression. So, hindi ko naman sinasabi na puro gulay lang yung kakainin nyo during the time na magkakaroon kayo ng reunion or whatever. It's supposed to be something balanced. And definitely, kinakailangan kasi malakas ang immune system eh. Kaya nga talagang nararapat na more or less yung kaya nga dito mas ini-encourage kahit ng mga psychiatrists na ang palating vitamins isolated. Hindi yung multivitamins ang iniinom. Ang iniinom isolation ng vitamins. So it's either naka-vitamin C ka or yung sodium ascorbate para hindi masakit sa tiyan. At saka hiwalay yung vitamin B complex, yung 1, 6, 12. Bakit? Kasi basically yung vitamin B is an anti-stress vitamin. O baka sabihin nyo, nakakataba naman yung mga vitamins. Hindi. Ang vitamin C po at saka vitamin B complex are actually water-soluble vitamins. So kung iinumin nyo yan, makita nyo pag sumobang dilaw yung ihi nyo, ibig sabihin, nailabas nyo na yung sobrang vitamin sa katawan. So, hindi siya nakaka-gain ng weight. It's more or less to balance you. Ganun ba yun? At the same time, when you have vitamin B complex sa katawan, Kasi kung vitamin sakasakali B mo may complex ako dahil hypertension dito sa kayo mga or ano. aatakihin kayo, hindi kayo aabot sa puntong bigla kayong mangiiwi. Dahil kasi, di ba iba pag nangiwi ka nun, parang it's because medyo pagkakataon na na-stress ka agad yung mga muscles. So, ang dali na parang nagkakaroon ka agad ng yung parang naninigas yung katawan. Unlike kung meron kayong vitamin B, hindi kayo aabot sa puntong ganun kahit na tumaas yung pressure nyo. Okay, next. Make the point na pagdating sa ganyan, we have to more or less try to determine ano ba yung talagang nagkakos ng stress. So, or even yung depression. Overthinking. So, one of the 5 top answers pagdating sa yung pagkakos ng depression is one, yung sinasabi natin na may namatay sa family or anybody na talagang close to you magkakaroon na namatay or kaya naman nagkaroon ng sakit or even kayo pag nagkaroon ng sakit, kaya nga sinasabi pag yung meron kayong cancer, mas maigi na hindi na i-stress pag yung nalaman yung sakit or yung sa isang tao na kakilala nyo, hindi pinag-uusapan yung sakit because less stress, mas hindi na-aggravate ang mga symptoms. Next, ano pa? Yung possibility na nagkahiwalay or sabihin na